Nandito na ako. Pagkakatiwalaan ba yan? Di ba magdadrive lang? Sa pagdating ni Caroline sa engagement party nila Bettina at Edward ay nagulat sila dahil naka-black gown ang dalaga dahil sa araw na yun ay death anniversary ng mami niya kung saan hindi naman binigyan ng halaga nila Cindy na sinabay talaga nila sa engagement party ng anak niya. Malas sa Chinese ang black na kulay lalo na sa mga ganong party kaya nainis si Cindy nang makita niya ang dalaga at nang lalapitan na sana ni Cindy ay pinigilan siya ni Albert. Habang nagpanggap naman si Bingo na waiter sa sandaling yan na saktong nakita niyang papasok si Caroline na nagawang inumin ng dalaga lahat ng wine na nasa serving plate ni Bingo sabay inutusan pa niya ang binata na kumuha pa ng mas madaming alak pero hindi makapagsalita ang binata kaya nagawa pang bigyan ng tip ni Caroline pero tinanggihan ito ni Bingo. Unang nag-march si Edward na may hawak-hawak siyang 2 bouquet. Sunod namang nag-march si Stephen na sobrang kilig na kilig si Irene pero si Caroline ang gusto ni Stephen. Tumabi ang binata kay Irene pero sinulyapan niya si Caroline na mas kinainis ni Irene sa mga sandaling yan. Huling nag-march si Bettina ng patalikod na yun ang pamahiin ng mga Chinese na sinamahan siya ng auntie niya habang masayang-masaya naman sila Cindy at Albert na pinagmamasdan ang kanilang anak. Walang pakialam si Caroline sa mga ganap sa party dahil pumunta lang siya doon na nakiusap ang kanyang daddy sa kanya. Nang lumabas na si Bingo ay pinaghinalaan pa siya ng guard kaya umexit na siya na hindi niya alam na minamanmanan pa rin siya ng guard. Sa pagtayo naman ni Caroline ay sinundan siya ni Stephen upang yayain siyang lumabas pero sinadya ni Irene na banggain ang dalaga kung saan tinapunan niya ng wine ng mismong damit niya para may dahilan na awayin niya si Caroline. Pinaliwanag ng dalaga na hindi niya sinasadya pero nilait siya ni Irene sabay sinabing sinadya niyang magsuot ng itim na bestida. Giniit naman ni Caroline na inaalala niya ang death anniversary ng mama niya na mas tumawa pa sa Irene sabay sinabing dapat hindi na siya pumunta sa party na agad namang sinabi ni Caroline na maging siya ay ayaw niyang andoon siya kaya sinabihan siya ng kapatid niyang umalis na dahil hindi siya welcome sa party. Sabay giniit niyang inaalala naman ni Caroline ang pagkamatay ni Divine na gawin na lang niya ang ginawa ng mami niyang magpakamatay. Dahil dito ay tinulak siya ni Caroline sabay tinuro si Irene at binantaan niyang huwag niyang pagsasalitaan ng ganoon ang mama niya sabay umalis na siya. Pinapalabas nilang nagpakamatay si Divine pero kitang-kita ni Caroline noong bata siya na pa'y pumatay sa mama niya. Dahil sa inis ng dalaga ay pumasok siya sa bakanting kwarto malapit sa venue ng party na andoon siya nagmukmok pero laking gulat niya nang magbukas ang pinto kaya sinilip niya ito na si Edward at Liv na hinahalikan ni Edward habang nagsasalita ang dalaga na alam niyang ikakasal na si Edward pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. Bago pa may mangyari sa kanila ay galit na nagsalita si Caroline na kinagulat nila at lumabas agad ang dalaga pero sinundan siya ni Edward sabay nakiusap na pag-usapan nila ang bagay niyon. Giniit naman ni Caroline na wala siyang pakialam kay Edward na sinubukang mag-explain ng binata pero nakita sila ni Bettina kaya agad siyang lumapit at tinanong kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Sinubukang magpalusot ni Edward pero pinahiya ni Bettina ang kapatid niya na kinunan ng video ng mga taong nasa party. Sinabihan ni Bettina na lumayas na si Caroline at pinagtabuyan pa niya sabay sinabing masaya sana ang party niya pero sinira niya na alam niyang hindi masaya si Caroline para sa kanya kaya gumagawa na naman siya ng eksena na pati si Edward ay inaahas niya pero hindi siya magugulat dahil ahas yung nanay niya na sinusubukang magtimpi ni Caroline at niyaya na din ni Edward si Bettina pero ayaw niyang magpaawat. Dahil nainis si Caroline nang sabihin ni Bettina na ahas ang mami niya ay sinabi niya ang totoo na ang pinag-uusapan nila ni Edward ay nakita niyang naghahalikan sila ng mismong best friend na walang iba kundi si Liv.
Todo deny si Edward na hindi totoo ang mga bintang ni Caroline kaya sinugod naman ni Bettina ang kapatid niya at pinagbintangan niyang gumagawa siya ng kwento kaya umalis na si Caroline habang sigaw ng sigaw si Bettina sa sobrang galit niya. Sa pagkamatay ng mama ni Caroline ay puro pasakit ang ginagawa ng pamilya ni Cindy sa kanya pero pilit siyang nagpapakatatag dahil andoon ang daddy niya para sa kanya. Manganganib naman ang buhay ni Caroline na magagawa siyang ipapatay at ipapadukot pero nang i-hire nila si Wingo bilang driver ng mga kidnapper ay siya ang magliligtas sa dalaga at mula kay Wingo at sa pamilyang kumupkop sa binata ay mararamdaman ni Caroline ang totoong pagmamahal at pagpapahalaga. Sama-sama po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.